Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Hallelujah. So, church, as we proceed to sa next song, I just want to say na sometimes umabot tayo sa punto ng buhay natin na napapagod tayo, nahihirapan, minsan gusto natin tumakbo. But the truth is, we don't have to run away from God because we can run to Him. As we sing this song, I want everyone to run to His presence. So let us all sing that. I have tasted, I have seen the realness of your love for me. It's written on your hands and feet. It's all the evidence I'll ever need. Better than life, I can even wrap my mind around it. One day, here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running after me. Keeps on running,
sun running after me. Patuloy po na sa pag-away na. Let us all sing the blessing. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
So, before we proceed to our last song, as we come to this moment, please let us all take a pause. Let's close our eyes and magsilbing prayer ng kanta. Kasi when we look back at our lives, the highs and lows, the prayers that are answered, and the prayers that are still waiting. But one thing is clear, God has been faithful through it all. So, as we sing this next song, let us put our hearts in mind. Let us all sing through it all. Bless me.
makikita at mababasa sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang sa mga sumusunod. Sinasabing, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus nung gabing siya ay pagkalulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y mapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. At kayo din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay pagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Natampuan siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po lahat ay sumandaling yung at manalangin. Good morning po sa ating pagparang araw po. Kami po youth na indang and nais po namin yung pagbigay ng dahil hindi lang para sa atin. Kung alam niyo po yung song, samahan niya rin po kami. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace with your presence. I speak Jesus. Shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul affected by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is God. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the
from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. To God be the glory. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Sa totoo lang po talaga bawat tao na umarap dito, nakakaramdam ng kaba. Isa ka doon. Kasi parang iba pa rin pagka nagsasalita ka sa harap ng Panginoon. And hindi ko lang, kinakabahan talaga ako. Pero ayan, una sa lahat gusto ko magpasalamat sa parang talas. Lord, yan. Una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil sa, siguro para sa akin talaga yung spot na to, no? And gusto kong mag-thank you dun sa plano sa akin ng Panginoon. Kasi nung bata pa po kasi ako, ang daming mga katanungan ang tumatakbo sa isip ko. Like, bakit ako? Bakit kailangan ko maranasan to? Bakit sa murang edad nangyayari to sa buhay ko? And yung mga tanong na yun, nabuwag siya nung nakilala ko si Kristo. Kasi lahat pala ng nangyayari sa buhay ko na yun ay siyang magpapatibay sa kung ano ako ngayon. And yung kung ano ay kung sino ako sa harapan niya. And ayan, yung mga bagay na katanungan sa isip ko dati, tulad ng bakit kailangan mawalan ako ng nanay, bakit kailangan mapunta ako sa poder ng tita ko, and yung mga bagay na yon parang masasabi ko na ayaw kong alisin sa karanasan ko sa buhay. Kasi siguro kung hindi rin maagang sinundo ni Lord ang nanay ko, baka wala ako dito, wala ako sa harapan nyo, hindi ako mapupunta sa dako ng mabang kahoy. Ayun, isa yun sa mga purpose na nakikita ko sa buhay ko. And siguro kung yun nga, kung hindi rin nawala yung mama ko, hindi nga ako makaka-attend sa church na to. And nangyari kasi no, parang nung magkahiwala yung nanay at tatay ko, and parang
after ko mag-grade 3, napunta na kami magkapatid sa side ng tatay ko. And parang 2 years kami sa side ng tatay ko, and 2 years din kami tumigil sa pag-aaral because of family problem. And habang nasa side kami ng father ko, parang isa sa mga pinagsisihan ko na hindi ko man lang nasulit yung panahon na sana nakasama ko nanay ko. And yan, isa yun sa mga bagay na pinagsisisihan ko. And ayun nga, parang yung tatay ko dumating sa point na hindi inaasahan ng ulungan. And parang siyempre wala na kaming nanay, tapos nakulong pa tatay ko. Wala kaming choice kundi mapunta sa site ng lolo ko, which is yan, dito sa damo ng Gonalejos. And nung napunta naman kami sa site ng lolo ko, 2 years din kami, 2 years na yun, nakabalik na kami sa pag-aaral. And parang nag-a-adjust pa kami kasi syempre 2 taon kami na mahinga sa pag-aaral, tapos biglang papasok. No? And ayun, parang nung kabataan ko, nakilala ko rin sina Kuya June Iglesia, kasi isa yun sa mga taong ginamit ng Panginoon para dalhin ako sa taong ito. And yun, laking pagpapasalamat ko rin sa mga kaibigan ko na walang tigil din na nanghihikayat sa akin. Kasi nung bata ako talaga, parang teacher pa namin si Ate Donna nun eh. Parang pag araw na ng linggo, yan, mga alas 8, dadaan na sina Brother Ken sa may tapat ng bahay ng lolo namin. And tatawag na sila doon, like, Nico, tara na, punta na tayo church. Ganyan. Ako, parang dahil nga hindi pa seryoso yung puso ko, hindi ko pa alam kung bakit ako umattend sa church kasi siyempre bata pa ako nun, parang 8 years old ka na tama nun, pero hindi ko matandaan. Ang ginagawa ko, parang nagdadahilan ako, sabihin ko kay Brother Ken na wait lang, kasi parang CCR ako sa manlasa ko sa kanan ko. Tapos, gagawin ko sa CR, magtatago lang ako. Hindi ako lalabas doon hanggang naririnig ko pa yung usapan nila Ken. Tapos kapag medyo nawawala na yung boses, doon ako lalabas. Kasi parang, yun nga, hindi ko pa kasi totally alam kung bakit din ako umaattend. Parang nasa isip ko lang, kaya ako umaattend. Kasi gusto ko ng kalaro, gusto ko ng mayroong nakakausap, tsaka gusto ko nung, ayun, yung every Sunday na ginagawa namin, yung favorite ko doon yung food craft eh, kasi syempre busog na naman yung mga bata. And ayun, isa yun sa mga bagay o sa mga alaala na ayaw ko mawala sa sarili ko. And doon sa side ng lolo ko, dahil nga ang lolo ko ay wala namang trabaho, tapos bubukit-bukit lang. So, hindi kami kayang pag-aralin magkapatid ng sabay. So, parang napag-desisyonan nung tiyahin ko sa Laguna na kunin muna ako for pansamantala. Kasi syempre, nauunawaan naman ng side ng mama ko, yung mga tiyahin ko na hindi ganun kadali ang buhay, lalo dito sa probinsya. And, ayun, parang syempre, mahirap. Kasi syempre, yung nakasanayan ko na Sunday school ako, napunta ako dito, eh biglang mawawala. And then, ayun, napunta ako sa side ng tita ko sa Laguna. Doon ako nag-aaral ng 2 taon. And habang nandun ako, parang dumadating ako sa point na parang feeling ko wala akong kakampi, ganyan. Feeling ko bakit parang mag-isa lang ako sa buhay na kinakaharap ko. And dahil nga dun sa hindi ko pa tinatanggap si Lord sa puso ko, kaya ako nakakaisip ng mga ganong thinking. And syempre,
habang nasa Laguna ako, di pa rin nila ako nakakalimutan. Ayan, sina Nanay Bertie, kinakamusta ko, kailan daw ako dadalaw, kailan bibisita. Yung mga kasama ko sa Sunday school, sinachat nila ako. And nakikita ko rin naman sa online kung ano yung mga ginagawa nila, yung mga posting nila na nakikita ko. And parang, ayun, parang namimiss ko din naman na sana nandun ako, sana isa ako sa mga masaya dun sa kasama nila. And akala ko din nung una, dahil nga sa Laguna na ako, doon ako magtatapos, doon ako magka-college, doon ako makapaghanap ng trabaho. And yung plano ko na para sa akin, yung ganun, ay kakaiba pala sa plano ng Panginoon sa akin. Kasi syempre, yung 2 years na yun, nabalitaan ko na nakalaya yung tatay ko. And yun nga, nagbago na. And kaya nung nabalitaan ng tiyahin ko na yun, agad niya akong pinauwi. Kasi syempre, tatay ko pa rin yun, di ba? Kaya, yun, umuwi ako. And nung pag-uwi ko na yun, parang, syempre, culture shock. And maraming nagbago. Parang isang linggo muna akong nagpahinga. Then, after that, sumama na ulit ako sa church. Siyempre, namimiss ko na ulit yung church. Tapos, nung nandito na ulit ako sa church, naalala ko nung unang sama ko ulit, ticket lang ako nakatikit kasi wala akong kakilala, wala akong matandaan sa mga pangalan. Doon natatandaan ko yung itsura, pero yung pangalan, hindi na-retain sa akin. Then parang ilang linggo yung lumipas, na unti-unti ko na rin nakikilala ulit ang bawat member dito sa mga Kahoy. And isa sa mga bagay na hindi ko rin makalimutan nung time na napatanong ako bakit laging nagpe-pray. Ba't parang katatapos ng ganito, magpe-pray tayo, tapos ng ganito, magpe-pray tayo. So ang ginagawa ko nun, dahil nga hindi pa ako tumatanggap bilang isang Kristiyano, lagi ako nagsa-sign of the cross. Siyempre, katoliko ako dati. Tapos, feeling ko, nakita ko ni Tatay Bencio nun. Tapos, doon na siya kumilos na Brother Rico, gusto mo mag-aral ng Biblia, ganyan. Pag-aralan natin yung about sa bautismo. And tumagal kami ng halos 1 buwan na nag-aral kami ni Tatay Bencio. Hanggang sa nalaman ko na kung ano ba talaga yung tunay na Panginoon, kung sino ba talaga siya, and kung paano mag-work ang bautismo sa buhay ng tao bilang isang Kristiyano. And doon sa time na naaralan na ako ni Tatay Bencio, nagkaroon ng anniversary ang church. Kakatanda ko, May 3 po yun. Tapos, nung parang merong nagme-message sa harap, Bicoli, tinulak ako ni ng isang kapatid natin na akala ko parang punta daw ako sa harap, akala ko yan na pala yung tawag sa akin ng Panginoon. So, hindi na para gamitin na tinulak lang ako. Kasi una sa lahat, bago ako mapunta sa part na yun, naunawaan ko na ako ng bautismo, naaralan na naman ako. Hindi lang ako na sabihan na yun na pala yung kailangan ko tumanggap sa Panginoon. Akala ko kasi parang tatagal ko siya ng mga ilang buwan, mag-aaral ulit. Pero yun, napakasarap sa feeling na parang nandun ako sa point na parang, Lord, ito na ba talaga yung plano mo para sa akin? Kasi syempre, sa dami ng hirap na naranasan ko sa buhay, parang tumayo din ako sa sarili kong baka. Isipin niyo parang nagkakaroon ako ng achievement sa school, tapos kuya ko pa yung nakatin. And ayun,
lumala pa yung kuya ko dito sa hanggang na pwede naman tita ko yung sa Laguna yung umakyat sa stage. Pero ngayon, parang papasalamat ako kasi kung bibigyan ako ng pagkakataon pumili ng kapatid, siya pa rin yung pipiliin ko. Siyempre, parang isa rin siya sa naging pangalawang ama ko din. Siyempre, parang kaya na lumaki kami na hindi rin ganun ka-close sa family. Kami na yung laging magkapatid na nagkagamayan. Ayan. Yung mga plano pala sa akin ng Panginoon. Hindi ko in-expect kasi syempre, meron tayong standards sa sarili natin eh. Meron tayong mga binubuo sa isipan natin and isa lang din sa gusto kong panghawakan verse yung sa Proverbs chapter 16 verse 3 na nasa tao yung pagpaplano pero nasa Diyos yung pagpapatupad. Kasi tayo bilang sa Kristiyano, marami tayong mga plano sa buhay eh. Marami tayong mga gustong makamit, mga goal for the future. Pero hindi lahat ng mga plano natin ay naayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi lahat ng mga goal na naiisip natin mangyayari dahil sa gusto lang natin. So, ganun kumilos ang Panginoon sa buhay ko. And hindi ko appeal. Late ko lang na-realize na hindi pala sa oras na yun na hindi pala wala akong kakampi. Ako lang yung kusang lumalayo sa Panginoon. Kasi siyempre, nga, 2 years ako sa Laguna, akala ko doon na. So, pilit niya akong hinatak ulit, pabalik. Kasi siyempre, yun yung plano sa akin ng Panginoon. And sa lahat ng pangyayari sa buhay ko at sa mga paparating pang plano sa akin ng Panginoon, alam ko na lahat ng bagay na nararanasan ko ay naka-align sa kung ano yung magustuhan sa akin ng Panginoon. And doon ka na lang po muna tatapusin kasi syempre di pa rin po tapos ang journey ko bilang isang Kristiyano. And someday, siguro, babalik ako dito sa harapan nyo at dudugtungan natin yung kwento ng buhay ko, yung testimony na sinasabi ko ngayon. Kasi hanggat may buhay, may pag-asa, at may pagkakataon tayong magbago tulad ko. And yun naman po, God be to God. Palang umaga po sa ating lahat. Inaalay po namin yung special number po namin, specially kay God po. And kung alam niyo po yung kanta is, pwede niyo po akong sabay. This is my prayer, my home.
in favor and providence more. I know I feel to be emptied again. You see that receive our wisdom. Yan, good morning po sa ating lahat. Thanksgiving, pero bakit malungkot kayo? Mark, okay ka lang ba? Okay pa. Okay. Yan. Sa tuwing makikita ko si Tatay Benzo, ako ay masaya. Masaya ako na sabi ko, hindi na ako yung pinakamatanda. Hindi, masaya kami tatay na nandito kayo. Sabi nga ni Jay, nung nag-meeting kayo na hapon, hindi sure kung nandito kayo kasi sa makasa pa yung condition. Sabi ko sana nandito sila. Sana, para iba kasi yung saya no, magkakasama tayo. Ano po, lahat tayo. Sabi mga po sa inyo, napakasarap na ang katabi mo, lagi mo nakikita. Ano po, yun nandito sa church, lagi mo nakakasama. Ayan. So, ayan, diretso po tayo. Alam niyo po, ako ay talagang nahirapan doon sa topic, sa liyab. Kasi, pag binasa niyo yun ang buo, yung chapter 20, hindi masaya ang nangyayari. Ano po? Pag binasa niyo yung Jeremiah chapter 20, andun siya binugbog, pinahirapan, iginapos. Yung verse 9, yung verse 7, hanggang sa sumusunod, ang sabi niya doon, yun yung daing niya kay Yahweh. Sana hindi nala ako nabuhay. Alam niyo po ba, ganun kasi ang nangyayari kay Jeremiah. Minsan, hala natin, pag naglilingkod tayo ng Diyos, o sumunod tayo sa Diyos, sarap buhay. Alam niyo yung masarap ang buhay? Yung naglilingkod sa Diyos. Hindi po kung ano yung meron tayo, pero kung ano yung binibigay natin sa Diyos. Naiiyak na ako kay hindi ko kanina. Sabi ko, alam niyo minsan, yung nararanasan nating hirap, yun ang magtuturo sa iyo. Yun ang magtuturo sa atin kung gaano kadakila at katapat ang Diyos sa buhay natin. Hindi kasi, minsan ganito, ang thinking ng tao, pag masagana ang buhay, naandun si Lord. Tama po ba? Pag masagana ang buhay, pag maraming pera, maraming pagkain, andun si Lord. Kaya ngayon, pag nawala yung pagkain, ang sabi natin, Lord, bakit mo ako pinibayaan? Bakit mo ako iniwan? Si Lord, nandoon sa panahon kung kailan ka umiiyak, kung kailan ka nangangailangan, kung kailan ka tumatawag. Bakit po? Pag tayo ay nabubuhay sa kasaganaan, minsan nawawala. Alin po? Hindi si Lord na nawawala. Yung pagtitiwala natin kay Lord. Ngayon, ito po yung ating pag-uusapan. Sabi po doon, liyab, living in your abundant blessing. Nabubuhay po ba tayo sa kasaganaan sa ating Panginoon? Minsan, nakatingin na naman tayo sa material na bagay. Pag sinabing abundant, dapat sa New Year, kompleto ang 12 bilog. Pag kulang, wala. Kulang ang pagpapala nito. Hindi ho sa bilog na nakikita ang kasaganaan. Alam niyo ang kasaganaan, masarap?
masaya ka kahit wala yung mga bilog. Masaya ka kahit lapad yun nandyan. No. Kasi minsan, nakatingin tayo sa material para masabi na ako ay pinagpapala ng Diyos. Nakaupo ka ngayon dyan, pinagpapala ng Diyos. May buhay tayo ngayon, pinagpapala ng Diyos. Yung maliliit na bagay hindi natin nakikita kasi lagi tayo nakatingin and we are comparing ourselves to others. Buti pa sila. Alam nyo, baka yung sinasabi natin buti pa sila, ang tingin sa atin buti pa siya. Kasi hindi ho lahat ng tao ay may Diyos. Hindi lahat ng tao ay may kapanatagan sa buhay. So, paano ba mabuhay? At paano natin masasabi na tayo ay pinagpapala? Okay, basahin muna natin Jeremiah chapter 20 verse 9. Ngunit kung sabihin ko, kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin itong ngunit hindi ko kayang pigilan. Kayo po, tayo po mga kapatid. Kumusta yung ating apoy, yung lagablab, yung liyab ng pananampalataya na meron tayo ngayon? O nandun na yung liyab natin na nag-aandap-andap? Na kung minsan ang sinasabi natin, hindi naman ako pinagpapala ni Lord. Buti pa yung mga makasalanan, kahit nagkakasala sila, pinagpapala. Eh ako, nagtatapat ako sa Panginoon, pero bakit ganito? Sila ba may kaligtasan? Kaya bang bayaran ng pera ang kaligtasan? Kaya bang palitan ng kahit anong yaman sa mundong ito ang kaligtasan? Alam niyo po, ang hirap bayaran ng kapanatagan. Kahit na limpak-limpak yung pera, hindi ka panata. Pero pag may Lord sa buhay, kahit ano lang yung laman ng rep, kahit laman ng bulsa mo, panatag ka. Lord, bahala ka na. Kaya nga minsan ganun na buwan. Humihiling tayo sa Lord ng mga pagpapala. Pero hindi natin nakikita na andyan na sa harapan natin. Nasa gilid natin. Na andyan na. Hindi lang natin ma-appreciate. Alam niyo yung unang blessing? Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Bakit hindi ko makita? Bakit hindi ko matanggap? Hindi natin inuuna ang Panginoon. Bakit ganun? Negosyo ako negosyo. Lugi pa din. Trabaho ko ng trabaho, puro utang pa din. Kasi hindi natin inuuna ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo po, pag ibinigay ng Panginoon lahat, full package yan. Bakit po? Binigyan ka na ng anong mga nasa isip natin pwede ibigay ng Diyos? Wala kayong maisip, no? Wala kayong maisip? Kasi ang sabi ng Diyos, lahat. Kailan ba natin matatanggap yung lahat? Yung ba biglang babagsak? Lahat? Hindi po. Sa oras ng iyong pangangailangan.
nakahanda yun. Kasi minsan ganito po, ano? Ang sabi ni Lord, lahat daw sa lahat. Ibig sabihin, lahat ang gusto ko. Hindi po. Yung sinasabing lahat, sa oras ng pangangailangan mo, sa oras ng gagamitin mo na andyan. Kaya nga po, yung kapanatagan, hindi kayang bayaran. Sa trabaho, panatag. Panatag po ba dahil sa trabaho? Huwag kayong mapanatag. Bakit po? Hindi sa laki ng sweldo, hindi sa posisyon. Nasa Diyos ka. Bakit po? Sino ba ang nagbibigay ng lakas? Kasi minsan, iisipin natin, kaya ko. Hanggat kaya ko. No! Maglingkod ka sa Panginoon kasi ibibigay niya sa iyo yung lahat ng pangangailangan. Oras, panahon, buhay. Ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pansinin niyo, pag wala tayo sa Panginoon, bakit lahat ng oras natin kulang? Kulang sa pamilya, kulang sa bahay, kulang lahat. Kasi wala na yung focus natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, pag ang focus natin ay nasa Panginoon, pahahalagahan niyo lahat ng bagay na mahalaga na galing sa Panginoon. Unang-una na, kanyang kaharian. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, ang hirap hanapin ang kaharian ng Diyos kung hindi tayo magbabasa ng Bible. Ano po? Kahit saan yun, so, puntahan niyo yung buna, yung mahabang kahoy, yung pulo, yung Alfonso, hindi niyo makikita ang Panginoon. Never niyo siya makikita. Pero magbasa kayo ng Bible, sure yun. Para kayong nagbabasa o para kayong nanonood ng teleserye, ito pala ang nangyayari. Ganyan, kaya hindi natin alam. Kaya minsan ganito, iisipin natin, ang sama-sama na nangyayari sa buhay ko. Hindi po, ang ganda pa na nangyayari sa buhay mo. Pag tinignan natin yung mga unang mananampalataya, kung gaano sila, hindi po. Isipin niyo, dati sila pinakakain sa leyon, tayo din naman. Oh, ano pinakamasakit na kagat lang sa atin? Kagat ng aso. Oh, sino po nakagat ng aso dito? Ako nakagat dati, after 10 days, namatay yung aso. Sabi ko, patay. Eh, siguro ano ba yun? 8 years old pa lang naman ako nun. O, buhay pa naman ako. So, mas malakas yung pamandag ko kaysa sa aso. Alam nyo, minsan gano'n, titingnan natin yung mga bagay na nangyayari sa atin. Ang sama-sama na nangyayari sa buhay ko. Pero pag tiningnan nyo yung mga unang mananampalataya, binabalata ng buhay, binibitin ng patuwari, gaano kakapalad, kapatid? Gaano kapalad tayo na malaya tayo naglilingkod sa Panginoon? Middle East, hindi ka pwede magbasa ng Bible. Hindi ka pwede ang tawag ito, manambahan. Lahat sila underground. Buti nga ngayon, merong nagsisimula na, natatanggap na. Pero dati, si Ate Jenny, kinukwento niya talaga. Open doors, nagdadala sila ng mga Bible doon, patago. Para sila mga smuggler. Ano po yung smuggle nila? Yung mga Bible, dinadala po sa mga Kristiyano para meron sila mabasa underground. Alam niyo po ginagawa ng mga Kristiyanong yun? Makasunod lamang sa Panginoon, pupunitin yung Bible, pupunta sa disyerto, magbabasa doon ng Bible. Ano pinibigay sa kanila ng Panginoon? Guidance and faith. Alam niyo, mapapatunayan ng isang Kristiyano pananampalataya sa oras ng pangangailangan. Sa oras ng panganib. Pero sa oras ng kaligayahan, hindi ko masabing oo, hindi ko rin masabing hindi.
Nasa sa inyo po yun. Kayo yung makakasagot nun. Ano po? Kung masaya kayo, at yung pananampalataya nyo, makikita talaga. Ang sabi po sa Luke chapter 6, verse 38, generosity. Ano po? Kaya tayo ka-generous. Kung kanina, nandun tayo sa hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, paano tayo nagbibigay? Paano tayo nabubuhay? Kasi minsan, sabihin natin, sumusunod naman ako sa Diyos. Pero meron pong utos ang Diyos. Sabi po sa chapter 6, verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din, hustong takal, siksik, digdig at umaapaw pa. At ibibigay sa inyo, ang ibibigay niya sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Gusto niya natin na lalo pagpalangin? Magbigay tayo sa iba. Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa nyo sa maliliit na ito ay siya rin ginawa nyo sa akin. Kung paano natin tinulungan ang mga tao, kaya din natin tinutulungan ang Panginoon. Kung ano yung binibigay natin, yun din ang binibigay natin sa Panginoon. Kaya minsan, sasabihin natin, hinahanap ko po ang kaharian ng Diyos. Pero ang tanong, nagbibigay ka ba sa iba? Hindi yung sindikato yung mga yan. O sige, huwag na tayo sa sindikato. Doon sa kapatid natin na nangangailangan. Gaano natin nakikita yung mga kailangan ng kapatid natin? Dito po. Ito, napakaliit na bilang. Sorry sa term, no? Napakaliit na bilang. Kasi bakit po mabibilang nyo kasi? Alam nyo at kilala nyo bawat isa. Kasi pag malaki na, yung church sa malaki, hindi, medium. Hindi pa rin nga eh. Medyo malaki ng konti, medyo hindi man nakakilala. Ngayon, kakilala nyo ba? Kakilala nyo po ba yung mga katabi nyo? Kung hindi pa, mamaya kilalanin nyo. Ayan. Tapos pag tanong mo rin, nakakailangan ka ba? Oo. Pag po tinanong nyo, nakakailangan, sige, pag-pray kita. Ayan. So, sabi po doon, kapag yung tayo pala, dapat alam natin yung pangangailangan ng bawat isa. Kasi parte po yun ng paghanap natin ng kaharian ng Diyos. Hindi pwede tayo lang. Kailangan ibinabahagi natin. Generosity. Paano natin masasabi na we are living in abundant life kung tayo naman ay sakit? Kasi bakit po? Sabi nga po sa Lucas, yung ibinibigay mo sa iba, yun din ang ibibigay sa iyo. Gusto niyo po bang bigyan kayo ng malaki ng Panginoon? Bigyan kayo ng malaki sa iba. Ano po? Obedience. Ang hirap magbigay, ang hirap hanapin ng Diyos kung hindi tayo sumusunod. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 11, kung susundin niyo lamang si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapa sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaling butil at mga pagkain na pumula roon. Pagpapalain niya kayong lahat sa inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa
pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niya isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. 11. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng iyong bukarin. Okay, question is, what is the keyword? Ano po ang keyword? Pasasaganahin, ano pa? Kung. Ang sabi doon, may kung. Ano yung kung? Kung susundin. Kaya? Kung susundin, verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Yun ang keyword. Sa lahat ng mangyayari sa buhay natin na pagpapala, guidance and everything, isa lang ang keyword. Susundin. Ang tanong sa atin sa umagang ito, sumusunod ba tayo sa Diyos? But hindi ko nga naranasan ang pagpapala ng Diyos. Ito lang po yung isa sa mga sagot. Sumusunod ba tayo sa Diyos? O yung sarili natin yung sumusunod tayo? Kaya mga kapatid, obedience. Para tayo may pagpalain ng Diyos. Kasi may pangako siya. At doon sa pangako na yun, ang sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8, trust. Ang hirap gawin lahat yung una kong sinabi kung wala kang tiwala sa Diyos. Kung hindi ka nananalig sa Diyos. Si Jeremiah, kahit binubugbog na siya, patuloy pa rin siya. Kasi nagtitiwala siya sa Diyos. Bugbugin man tayo ng problema, pagsubok at kung ano-ano, magtiwala lang sa Diyos. Ano po? Pinakamasarap maramdaman yung meron kang pinagtitiwala. Isipin nyo nga, pag kayo ay nagbayad sa St. Peter, panatag ka, di ba? Kung kahit mamatay ako. Eh ano pa? Kung sa Panginoon yung iyong papanatagan. Mabuhay ka man, mamatay ka man, alam mo, sa Diyos ka. Ano sabi ni Paul? To live it. Ano? Oh, to live is Christ. To die is He. Walang magawa si Satan. Bakit? Mabuhay ako, mamatay ako sa Panginoon. Kasi bakit? Yun yung pagtitiwala niya sa Diyos. Ngayon tayo, paano natin masasabi na talagang tayo pinagpapala ng Diyos? Paano natin susuklian, since nandito tayo sa Thanksgiving, paano natin susuklian? Ayan, may sukli na. At gumulong ang mga barya. Ayan, sabi mo sa Jeremiah chapter 17, verse 78, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya, katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng bandisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga.
Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang mga umaasa sa Kanya. Panghawakan po natin ito. Gusto nating pagpalain? Ito po ang mga dapat natin gawin. Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayo magtiwala sa tao. Sorry yung term, ano po. Kasi minsan ganito ba? Bakit ko po sinabi yun? Minsan, mas may tiwala tayo sa tao kaysa sa Panginoon. Secondary na lang minsan ang Panginoon. No? Unahin natin ang Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating isipin, sabi nga ni Nico kanina, nasa atin ang pagpaplano. Pero nasa Diyos ang pagpapatupad. Nasa Kanya ang desisyon. Tayo andun lang. Naandun lang tayo sa Lord, ano ba yung gagawin ko? Lord, ito yung gusto kong gawin. Pero yung kapahintulutan, nasa Kanya pa rin. Pero pag nagawa natin yung apat, unahin natin siya, ibigay natin. Huwag tayo maging madamot. Kung ano yung pwede natin ibigay natin. Sumunod tayo. At magdiwala tayo sa Panginoon. Liam. Live in your banda blessings. Ang sarap. Ganito lang po, ano? Alam niyo po yung kantang Count Your Blessing. Name them one by one. Kaya ba natin? Hindi na nga natin mabilang. Hindi naman natin mabilang yung blessing ng Lord sa buhay natin. Kahapon, namimili kami. Ang sarap palang mamili ng yung bibigay. Iba yung pakiramdam. Kasi mas mararamdaman mo na pinagpapalaan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kung hindi ka pinagpapalaan ng Panginoon, hindi ka makakabili. Logic lang. Wala kang gagamitin pambayad at pambigay kung hindi ka pinagpapalaan ng Diyos. Tama po ba? Kaya kung gusto niyo pagpalain lalo at makapagbigay lalo, magtiwala tayo sa Diyos. Para mapatunayan natin kung gaano katakila ang Diyos sa buhay natin. Gaano siya kabuti. Gaano niya tayo pinagpapala. Yun yung pinakamasarap ng pangalamdaman. Sabi ko nga po, kahit walang laman ang wallet. Kano laman ang wallet mo ngayon? Sandaan. Nakakwento ko na nakaraan mo. 200 na naman ang wallet ko. Nasira yung sasakyan. Sabi ko, patay. Nasa isip ko, 1,000 na yung babayaran ko. Yan para radiator cup lang. Magkano po ang radiator cup? 200. Tumandar na ulit yung sasakyan. Kaya hindi ka pababayaan ni Lord. Tatakutin ka lang. Ano? Kasi minsan masyado na tayo tiwala eh. Alam niyo minsan yung masyado na tayo kampante sa nangyayari sa buhay natin. Minsan papakabahin ka lang ni Lord. Uy! Yun yung mga tapik ni Lord. Sabi ko, ayun, sakto. Yung naman ang wallet ko, nakapagpaandar ulit na sasakyan. Bakit ka nag-overheat na eh? Naisip ko, yung system na. Ako patay, sabi ko, meron ng papatang pyesa na naman. Yung pala, radiator cup na. Kailangan lang natin ipag-pray sa Lord. Lahat ng bagay. Siya ang nakakaalam. Lahat ng bagay. Ito lang po, hindi kanya pababayaan. Mahal na mahal ka na Panginoon. And let us pray. Lord, mali sa
napakalaking pasalamat, Panginoon, na ang buhay namin ay nasa inyo. Lord, ang aming dalangin, kung kami man, Panginoon, ay may pagkukulang, tapigin niyo po kami, ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, na meron kaming dapat gampanan, meron kaming dapat gawin, meron kaming dapat baguhin, meron kaming dapat ayusin, at meron kaming dapat sundin. Ikaw lang, Panginoon, sa buhay namin. Ang dalangin namin, tulungan niyo po kami. Hindi kami malakas at kailangan ka namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Lord, thank you. Dahil nararamdaman namin sa lahat ng oras yung katakilaan mo. Sa bawat araw nagigising kami na nararamdaman namin ang patnubay mo. Lord, mahal na mahal ka namin. Nawa, Panginoon, masumpungan mo ang bawat isa na ginagawa. Ang dapat namin gawin bilang mga mananampalataya. Lord, salamat. Salamat sa lahat. Simula sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Lord, sa iyong papuri, sa iyong pasalamat. Mahal, mahal ka namin. Jesus' name we pray. Amen.